kumpara dun sa mga kapatid niya, okay? And ito naman po yung ating mga fatteners. So, tatlo po itong fatteners natin. This one is Mommy Elf. So, siya po yung ina ng mga fatteners natin doon, okay? So, itong tatlo po dito, 1, 2, tsaka 3, sila po ay mga fatteners natin na anak po ni Mommy DJ. So, si Mommy DJ, malapit na din po siyang mga anak. So, ang expected date of delivery po niya is December 21, 2023. So, yan po yung ika-114 days niya simula siya ay nabulugan. Pero usually si Mommy DJ, mas maaga siyang nanganganak kumpara dun sa expected date of delivery niya. So, 111 days nanganganak na po siya. So, we are expecting her to give birth by December 18, okay? At ito po yung kanyang mga anak, okay? So, madidispose din po sila. Hopefully, mabenta natin sila by this December 10, okay? So, hanggang December 10 na lang kasi yung pagkain nila or mas earlier pa, okay? So, sila po ay mag 5 months since birth by December 13. So, kung December 10 natin sila ibebenta, ay wala pa silang 5 months by December 10, okay? Kasi December 13 pa dapat yung ika 5 months nila. Pero since makakonsume na nila yung dapat na pagkain nila, bebenta na natin sila. Basta mayroon tayong buyers. So sa mga naghahanap po ng fatteners, pang birthday, pang kasal, pang binyag, whatever, pang lamay, meron po tayong fatteners. So 6 po, bali 7 po ang anak ni Mommy DJ, pero itong isa, itong babae na mas pinakamalaking babae, kasi dalawa lang silang babae. So, pinakamalaki is gagawin po nating inahin, okay? Kasi si Mommy B ay matanda na. So, baka last na panganganak niya to, ay ibebenta na din po natin siya, okay? So, ito yung magiging kapalit niya. So, yung anak ni Mommy DJ. So, ang lahi po kasi niyan ay white Duroc. So, malaki yung lahi nila, okay? And, ito si Mommy B. So, si Mommy B ay hindi ko alam kung kasi kung buntis na siya, kasi malalaman pa natin kung buntis nga talaga siya by December 12, okay? So, ilang beses na din kasi siyang naglandi, okay? And this one, ang ating mga piglets, okay? So, malapit na din natin silang iwalay. So, kanina lang ay tinurukan natin sila ng vitamins, multivitamins na Robicom Jack, okay? So, ayan sila. Medyo maliliit sila. Ayan. Just one. So, 9 piglets po tayo. We have available 9 piglets po dito sa Bacanais Mini Farm. So, iwawalay na po natin sila by December 7. Okay? So, sa mga gustong mag-preserve po, napag-isip-isip na po namin ng husband ko na ibebenta na po namin sila. So, may mga nag-i-inquire kasi kung magbebenta kami ng biik. So, sabi ko, pag-iisipan pa namin kasi ang dispose ng mga ito, pagka sila ay fatteners, is April. So, di ba, April ang pinakamataas ang presyo ng mga fatteners ng live weight. Kaya, sabi ko sa husband ko, hindi pa natin natatry magbenta ng fatteners ng April, which is dun talaga pinakamataas, umaabot ng 230 kilos, 230 per kilo ng live weight kapag ka April, okay? Tapos, kaya sabi ko sa husband ko, huwag na natin ibenta, try naman natin magbenta ng fatteners sa April, baka sakaling makabawi-bawi tayo, sabi ko. So, pero sabi niya, kung may bibili, ibebenta. Pero kung wala, palalakihin namin, okay? So, kung sa mga gustong bumili, para kung mabibenta namin yung mga fatteners doon this December, tapos January naman yung mga fatteners natin doon na madidispose, so wala tayong aalagaan, di ba? So magpapahinga tayo. Kung wala tayong aalagaan na fatteners, so magpapahinga tayo ng kaunti kasi mga inahin lang kung sakali yung maiiwan sa atin, okay? So ayan po, kita niyo naman yung mga katawan nila. Maliliit pa sila actually sa edad nila. Okay? Pero sila po ay kalidad na mga biik. Okay? Marunong na din po silang kumain ng feeds. Ayan. So kung makikita nyo, yan sila. Ang lalaki ng mga puwet nila. So, yan po. Ito yung mga kinastrate ko na ako lang. Walang technician tayong kasama. So, ang kasama ko lang is si Tatang Joel. Okay? So, siya yung naghawak. So, siya po yung assistant ko, pati yung dalawa kong anak. So, ako yung nagkastrate. Proud to be na veterinary. Agad-agad. So, ako yung nagkastrate sa kanila. So, kita nyo naman. See? O, diba? Naghilam sila. So, yan po, yan yung ating mga kinastrate. So, kaya na nating magka-straight, or magkapon, kaya na nating mag-inject ng vitamin sa mga bagong panganak. Kaya na nating magputol ng ngipin, kaya na nating, magputol ng buntot. Tapos, kaya na nating mag-inject sa ating mga, malalaking baboy. So, mga fatteners. So, ang hindi ko pa natatry is ang mag-inject sa inahin. Kasi, tinry ko noon, kaso, ang kunat ng ang kunat ng leeg, yung skin niya. So, nahirapan akong i-push yung syringe. Kaya, ang nangyari, dumugo lang. So, nasaktan yung Mommy Pig. So, hindi ko na tinry ulit. So, ang tinatry ko ngayon is mga to. So, malalambot pa naman ang kanilang mga skin, okay? So, ayan. Yan po ang ating update. At si Boar natin ay ayun. Binutas niya yung floor natin. Kasi nilipat ko siya dyan nung
umuulan. Wala kasing area para kay bore. So, yun yung kulang pa sa atin, okay? So, marami pang mga kulang pero dun muna. Kasi gusto muna nating mag-ipon muna sa pag makabenta tayo. Mag-ipon muna tayo. Okay? So, wag puro extend dito sa ating babuyan. Kasi dito na napunta lahat ng mga investment natin, lahat ng sahod ni Daddy Gavin, yung loan niya hindi naman. Ay, hindi loan, yung bonus niya hindi naman dito napunta. Sa ibang investment naman yun napunta. Pero, ayun, so, marami pa tayong magagawin. So, yun lamang po ang ating update for this morning. Ayan pala, nakapag-prepare na ako ng mga pagkain nila. Ganyan tayo ganito tayo kapag everyday. So pagkatapos nating magpakain sa umaga ay nagpe-prepare na ulit tayo ng pagkain nila pang hapon. Okay? So yun lamang po for this morning. Maraming salamat at pagpalain po tayong lahat. God bless po.